Kaugnay naman sa bagong bagyo na ating binabantayan ang bagyong Marce, makakapayam natin live si Lori De La Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po, Miss Lori. Magandang umaga din, Sir Anjo, at sa ating mga kababayan po. Magandang umaga po. Tumataas pa rin po ba yung tsansa ng bagyong Marce na mag-landfall dito po sa ating bansa? Well, sa ngayon sa projection po natin, possible pong landfall scenario o kaya naman close approach sa mga isla po ng extreme northern Luzon. But either way, pareho po itong scenario na ito. Ang ibig sabihin lamang po ay parehong makaka-apekto o mararanasan ng impact sa extreme northern Luzon at sa northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon sa mga susunod na araw po. Particularly, ang nakikita natin na close impact nito, closest na approach nito sa ating kalupaan ay by Thursday and Friday. Miss Lori, lalakas pa po ba itong si bagyong Marce sa mga susunod na araw? Yes po, sa ating analysis din. By the time na lumapit po ito sa ating landmass, nasa typhoon category na po itong bagyo. So napakalakas po nito at mapaminsala pa rin ho. Kailan po siya inaasang lalabas ng PAR? Possible po by weekend, Sunday, posibleng nasa labas na po ito ng PAR. Medyo mabagal lang yung kanyang stay or movement in the area of responsibility natin. Ms. Lori, bukod po dito sa bagyong Marce, ano pa pong weather disturbances yung maasahan natin ngayong araw? Well, sa ngayon, meron po tayong easterly that is affecting the country. So, most of the country naman will experience generally fair weather apart from localized thunderstorms. So, hindi pa naman po ramdam ng bansa yung epekto nitong bagyo for now. But again, by midweek, possible hanggang later part of this week ay posible na pong maramdaman ng bagyo, especially in the northern and central Luzon. Ms. Lori, last question po, pareho po ba ito sa dinaanan ng bagyong Christine? May similarity po sila. Not exactly the same, but may similarity yung kanilang track. And yun nga, importante na makita natin na halos extreme northern Luzon na naman o kaya yung mga isla na naman ng Batanes at Bubuyan Islands ang pinaka-apektado po nito. Maraming salamat. Magandang umaga po. Ms. Lori De La Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa. Ingat po kayo.